Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto at programang makatutulong sa ekonomiya at mga Pilipino. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, paspasan ang trabaho. Yan ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang gabinete sa harap yan ng issue at ingay politika. Kinumpirma ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa Malacanang briefing na yan ang naging tagubilin ng Pangulo sa mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Katunayan kahapon, Angelique, nagkaroon ng pulong ang Pangulo kasama ang ilang kalihim para talakayin kung paano pabibilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto at programang makatutulong sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa at makabubuti sa mga mamamayan. Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat aserkusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado. Nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Napag-usapan lang yung mga kailangan natin gawin. Kasi kailangan, ang sabi ng Pangulo, kailangan bilisan natin ang mga kailangan natin gawin para sa mga kababayan natin. So, nag-meeting lang ang ibang mga cabinet members para pag-usapan kung anong mga programang priority na kailangan bilisan pa natin para sa mga kababayan natin. Samantala, Angelique, pinabulaanan naman ng palasyo ang hirit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi lamang umano ng political persecution ang pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. Sa harap naman ng nakabinbing petition for asylum ni Roque, giit ng Malacanang. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Angelique, iginiit naman ni Yusek Castro na wala itong pinagbantaan na senador sa naging pahayag niya na lalabanan ng obstructionist sa Senado. At dahil ngayon nga raw, natapos na yung Hatol ng Bayan 2025, hiling na lamang ng palasyo na magtutulungan itong mga nanalong senador anuman ang kulay o partidong kanilang pinanggalingan para isulong yung mga programa ng pamahalaan. Angelique. Okay, maraming salamat, Kenneth Pasyente.